Matapos mawalan ng ina ni Corina, siya at ang kanyang nakababatang kapatid na si Emilia ay lumaki sa ilalim ng mahigpit at mapagsamantalang tiyahin. Ngunit nagbago ang lahat nang magkrus ang landas niya at ng dalawang magkapatid na Palacios. Si Nicandro ang lalaking hinangaan niya sa unang tingin. Gwapo, mabait at hinahangaan ng buong bayan. Si Luciano naman ang lalaking iniiwasan ng marami dahil sa kakaibang anyo nito. Tahimik, mailap at madalas pag-usapan. Ngunit paano kung ang lalaking hindi niya kailanman pinagtuunan ng pansin ang siyang handang manatili sa tabi niya sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay? Ito ang kwento ni Corina, isang babaeng nangangarap na balang araw ay may isang lalaking magliligtas sa kanya. Ako si Skylar at sabay-sabay nating subaybayan ang kanyang kwento. Corina, huwag ka nang tumakbo! Alam mo namang wala kang kawala sa akin. Buliyaw ni Dodong at tumawa pa ng malakas. Mas lalong tumakbo si Corina. Ang huling sinag ng araw ay unti-unti nang nilalamon ng dilim. Gayunpaman, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagtakbo sa kakahuyan. Humahagupit ang mga sanga sa kanyang mga braso. Sumasabit ang laylayan ng lumang damit sa mga damo at ugat ng puno. Halos hindi na siya makahinga sa sobrang pagod at takot. Ngunit hindi siya naglakas loob na huminto. Naririnig niya pa rin ang mga yabag sa likuran niya. Corina! Corina! Napapikit siya. Lalo niyang binilisan ang takbo. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib sa kaba. Nanginginig ang mga tuhod niya habang pilit niyang tinatahak ang daan na hindi na niya halos makita dahil sa lumalalim na dilim. Kanina lamang ay inutusan siya ng kanyang tiya na bumili ng barnis sa bayan. Nagmamadali siyang umuwi dahil alam niyang mapapagalitan siya kapag ginabi. Ngunit sa kasamaang palad, nasalubong niya si Dodong. Mula pa nung mga nakaraang buwan, hindi na niya gusto ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. May kakaiba, nakakatakot at marumi para kay Corina. At ngayong wala ng ibang tao sa paligid, tila natupad ang matagal na nitong binabalak. Corina! Muli nitong sigaw. Napatili siya. Tulong! Tulungan niyo ako! Tumawa ng malakas si Dodong. Sige! Sigaw pa! Akala mo may makakarinig sa'yo dito? Nasa kakuhiyan tayo. Mga baboy ramo lang ang mabubulabog mo. Mas lalo siyang tumakbo. Nang marating niya ang isang malaking puno ng akasya, agad siyang nagtago sa likuran nun. Napayuko siya habang mahigpit na niyayakap ang sarili. Huwag sana niya akong makita. Pakiusap. Huwag sana. Bulong niya sa kanyang sarili. Naririnig ni Corina ang sariling tibok ng puso. Napakalakas, napakabilis, at parang doon na lang talaga siya nabibingi. Pilit niyang pinigil ang paghinga. Lumipas ang ilang segundo, wala siyang marinig. Iniisip niyang baka nakaalis na. O baka naligaw na si Dodong. Dahan-dahan siyang sumilip. Ngunit bigla siyang napasinghap nang may kamay na humawak sa kanyang braso. Nakuha rin kita! Ah! Mabilis siyang napasigaw. Ngunit agad na tinakpan ni Dodong ang kanyang bibig. Masyado kang maingay. Wala pa nga tayong ginagawa, oh. Nanginginig si Corina habang nagpupumiglas. Pilit niyang tinatanggal ang kamay nito na nakatakip sa kanyang bibig. Ngunit mas malakas ito at mas mabigat kaysa sa kanya. Tumulo ang mga luha ni Corina. Hindi niya alam kung makakaligtas pa ba siya roon. Wala siyang ibang ginawa kundi manalangin na sana may dumating para tulungan siya. Matagal na kitang gusto, Corina. Ikaw naman kasi, hindi mo ko pinapansin. Mas lalo lang tuloy akong nauulol sa'yo. Ganda-ganda mo tang bango-bango. Amoy bulaklak. Nakangising sabi ni Dodong. Namilog ang kanyang mga mata. Humahagulgol siya sa likod ng kamay nito. Ngayon, akin ka na. Maangkin na kita. Wala nang makakaistorbo sa atin. Pagkatapos nito, dadalhin kita sa malayo. Magtatanan tayo. Kukunin na kita sa tiya mo. Sinasaktan ka lang naman doon. Kung una pa lang sumama ka na sa akin, hindi na tayo aabot sa ganito. Dapat sumama ka kasi masasarapan ka pa sa akin. Hindi kita sasaktan gaya ng tiya mo.
Maging mabait ka lang sa akin. Malambing pang sambit ni Dodong. Lalo siyang nagpumiglas pero napahiga lang si Corina sa damuhan. Nararamdaman niyang pinupunit na nito ang kanyang damit. Napunit ang manggas, kasunod ang bahagi ng kuwelyo. Napasinghap siya sa takot. Malakas siyang sumigaw nang pakawalan nito ang bibig niya. Pilit niyang sinisipa si Dodong. Pilit niyang kinakalmot ang mga braso nito. Ngunit tila lalo lamang itong nagagalit. Manahimik ka! Umayos ka, Corina! Tatamaan ka sa akin! Babangon pa sana siya. Pero malakas siya nitong tinulak pabalik sa damuhan. Napahagulgol si Corina. Sa mga sandaling yon, pakiramdam niya'y wala ng pag-asa. Tulong! Tulungan niyo ako! Umiiyak niyang sigaw. Pero walang makakarinig. Wala na nga yata talagang makakatulong sa kanya. Ngunit biglang may umalingaw-ngaw na tunog. Alam ni Corina na yabag yon ng mga kabayo. Napahinto si Dodong. Maging si Corina ay napatingin. Palapit ng palapit ang tunog, kasunod ay mga sigaw. Hanapin niyo! Mabilis! May tao rito! Dito ko narinig na may humihingi ng tulong. Nagkaroon ng pag-asa si Corina. Tulong! Agad na muling tinakpan ang kanyang bibig. Nanlaki ang mga mata ni Dodong at napamura. Bago pa ito makatakas, lumitaw mula sa pagitan ng mga puno ang ilang nangangabayo. Sa unahan nila ay isang malaking itim na kabayo. At sakay nito ang isang lalaki na mukhang matangkad, malapad ang balikat at matipuno. Kahit nakalubog na ang araw ay malinaw pa rin nakita ni Corina ang mukha nito. O higit sa lahat, ang balat nito. May mapuputing marka sa isang bahagi ng mukha nito at sa leeg. Alam niya na agad. Isa lang naman ang tao sa lugar nila na may vitiligo. Isa sa mga palasyos. Walang iba kundi si Luciano. Ang lalaking madalas pag-usapan sa baryo. Mayaman, makapangyarihan, at ayon sa marami, pangit. Lumundag si Luciano mula sa kabayo. Anong ginagawa mo? Malamig ang boses nito. Yun ang unang beses na narinig niya ang boses ni Luciano. Tanging sa kapatid nitong si Nicandro lang kasi ang naririnig niya noon nang maging guest speaker ito sa munisipyo noon. Si Nicandro ang madalas niyang makita at hindi si Luciano. Napaatras si Dodong. Huwag kayong mangyalam dito. Away mag-asawa lang to. Pinilit ni Corina na umiling. Pinapakita niya na kailangan niya ng tulong. Napatingin si Luciano sa kanyang damit na nasira na. Asawa mo? Pero dinala mo sa kakahuyan. Sinira mong damit? Malamig na tanong ni Luciano. Nanlisik ang mga mata ni Dodong. Huwag kang mangyengelam na pangit ka. Wala akong pakialam kahit mayaman ka. Lubayan mo kami ni Corina. Isang malakas na suntok agad ang tumama sa mukha nito. Bumagsak si Dodong sa lupa. Napasigaw si Corina nang may humila sa kanya, palayo mula kay Dodong. Muling sinuntok ni Luciano ang lalaking gusto siyang pagsamantalahan. Paulit-ulit at nakita niya ang galit sa mukha nito. Halos hindi siya makagalaw sa sobrang pagkabigla. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong klase ng galit. Naglakas loob kang gawin to. Salupain ko pa. At anong tinawag mo sa akin? Pangit? Gusto mong ibawon kita rito sa lupain ko at maging pataba ka na lang. Para may pakinabang ka naman. Kaysa nang babastos ka ng babae. Isa pang suntok ang ginawa ni Luciano. Dumudugo na ang ilong at bibig ni Dodong. Pinagmasdan niya si Luciano. Ito ang nagligtas sa kanya. Pero hindi niya rin maitago ang kaba at takot sa pinamalas nitong galit. Senyorito! Lumapit ang isa sa mga tauhan. Tama na po. Mabilis ang paghinga ni Luciano at galit pa rin na nakatingin. Dalhin niyo siya sa presinto. Opo. Agad na hinila ng mga tauhan ang halos walang malay na si Dodong. Habang nangyayari yon, saka lamang napatingin si Luciano sa kanya. Agad itong tumalikod, tinanggal ang long sleeves na suot at inabot yon sa kanya. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ni Luciano. Corina? Nanginginig na tinanggap ni Corina ang damit. Bahagya itong umupo at marahan siyang hinila patayo, malayo sa rahas nito kanina. Ibalot mo yan sa sarili mo. Nahihiyang tumango si Corina.
Mabilis niyang tinakpan ang napunit na bahagi ng kanyang kasuotan. Ramdam niya ang init ng mukha. Nahihiya siya, natatakot, nalilito. Lahat na yata ng emosyon ay sabay-sabay niyang nararamdaman dahil sa mga nangyari. Lumipas ang ilang segundo nang mag-angat siya ng tingin, napansin niyang nakatingin si Luciano sa kanya. Napaatras siya ng kaunti sa gulat. Hindi lang siguro siya sanay na makita ng malapitan si Luciano. Lalo na at nakakailang tingnan ang balat nito. Bahagya itong umiling at umiwas ng tingin. Parang galit na naman. Kaya nang magsalita ito ng marahan sa kanya, sobrang nakakagulat para kay Corina. Huwag kang matakot. Tumahimik si Luciano. Hindi nakakahawa itong nasa balat ko. Napakurap si Corina. Ano po? Itong sakit ko. Bahagyang ngumiti si Luciano. Pero dahil mukhang matapang ang mukha nito, parang naging ngiwi lang yon. Maraming natatakot kapag nakikita nila tong balat ko. Hindi nakakahawa kung nag-aalala ka. Biglang namula ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nahihiya siyang aminin na kanina ay napatitig nga siya. Naninibago lang naman siya na kaharap niya na si Luciano ng ganoon kalapit. Hindi naman ako natatakot. Nagulat lang na sa lahat ng tao, ikaw ang tumulong sa akin. Mahina niyang pag-amin. Tahimik itong tumingin sa kanya. Pakiramdam ni Corina ay nabasa nito ang kanyang isip. Lalo siyang nahiya. Mabuti na lamang at hindi na ito nagsalita. Sa halip, itinuro nito ang kabayo. Kailangan mong magbigay ng statement sa presinto. Dadalhin natin sa bilangguan ng lalaki na yon para hindi na makaulit pa. Bago pa siya makatanggi ay inalalayan na siya ni Luciano. Pagkatapos ay walang kahirap-hirap siyang binuhat nito. Napasinghap si Corina at sa isang iglap ay nasa ibabaw na siya ng kabayo. Namula siya nang wala sa oras. Naamoy niya ang pinaghalong pawis at pabango ng binata. Hindi masakit sa ilong, hindi rin maasim. Isasakay kita. Sambit pa ni Luciano. Hindi niya alam kung saan hahawak. Hindi rin niya alam kung paano umupo ng maayos. Lalo na nang umakyat si Luciano sa likuran niya. Parang mawawalan siya ng balanse. Mabuti na lang at humarang agad ang braso nito sa tiya niya. Inayos ang kanyang pagkakaupo. Natatakot ka ba? Bulong ni Luciano. Bahagyang tumama ang hininga sa kanyang tenga. Tumalikod tuloy ang ulo niya sa naramdamang kiliti. Oo, hindi pa ako nakakasakay ng kabayo. Sa kabayo? Saglit itong natahimik at hinila ang tali. Sa akin. Mabilis siyang umiling. Hindi naman. At yun naman ang totoo. Sa kabila ng nakakatakot na galit na nakita niya kanina, pakiramdam niya ay mas ligtas siya ngayon kaysa kanina. Nang kabigi nito ang tali, mahina siyang napatili at napahawak sa braso nito. Mabilis siyang bumitaw. Bakit ka bumitaw? Nandidiri ka? Tanong pa ni Luciano. Sumagot siya kaagad. Medyo nahihirapan na dahil sa pagtakbo ng kabayo. Hindi, nakakahiya na kumapit sa'yo. Bigla nitong kinuha ang isang kamay niya. Kung ganoon, kumapit ka. Kahit yumakap ka pa, baka mahulog ka pa. Nag-init ang kanyang pisngi. Hindi niya maintindihan ang kabang kanyang nararamdaman. Pati sa buhok niya, nag-conscious pa siya kasi pakiramdam niya, tumatama yon sa mukha ni Luciano. At habang pinagmamasdan ni Corina ang papadilim na kalangitan, unti-unting nagsisink in sa kanya ang nangyari. Muntik na siyang mapahamak. At kung hindi dumating si Luciano, baka kung ano na ang nangyari. Pagkatapos ng mahabang oras sa presinto at pagbibigay ng kanyang salaysay, tuluyan na ring nakauwi si Corina. Ngunit gaya ng dati, walang nagbago. Pagpasok pa lang niya sa bakuran, sinalubong na siya ng galit na mukha ng kanyang tiya. "San ka nang galing?" Napayuko siya. Tiya, saan ka nagpunta? Nasaan ang pinabili ko?" Napapikit siya. Pagod na pagod si Corina. Gusto na lang niyang umiyak. Ngunit hindi man lang siya tinanong ng tiya kung bakit napunit ang kanyang damit, kung bakit maputla siya, at kung bakit namumugto ang kanyang mga mata. "Wala kang silbi? Inuutusan kita kung san-san ka nagpunta? Ano, may kinita kang boyfriend?
Ang landi mo, manang-mana ka sa nanay mong haliparot. Napakurap si Corina. Kinumpara na naman siya sa kanyang ina. Hindi naman niya kasalanan yon. Ang nanay niya ang kumabit sa asawa ng kanyang tiya nung nabubuhay pa ito. Hindi naman siya. Pero pakiramdam niya, ginagawa ng tiya niya ang lahat ng pagpapahirap sa kanila. Kasi yun lang ang magpapagaan sa loob nito. Kung may mapupuntahan lang talaga silang iba ni Emilia, lumayas na sila roon. Pero hindi malakas ang loob niya. Natatakot siya, lalo na at bata pa si Emilia. Biglang hinila ng tiya niya ang kanyang buhok. Tiya, ano ba? Nasasaktan po ako. Tama na. Kumapit agad sa kanya si Emilia at niyakap siya sa bewang. Tama na po, tiya. Huwag niyo pong saktan ng ate ko. Isa ka pa. Malakas na sigaw ng kanilang tiya at itinulak si Emilia. Kikilos ka na nga lang sa bahay. Hindi mo pa ayusin. Palagi ka na lang nakakabasag. Aba naman. Umayos-ayos kayong dalawa. Pinapalamon at pinapatira ko na nga kayo rito. Ganyan pa kayo. Maya-maya pa'y itinulak na sila ni Emilia papunta sa lumang bodega. Diyan kayo sa kwarto ninyo. Wag na wag kayong papasok sa kusina para kumuha ng pagkain. Napabuntong hininga si Corina. Sanay na siya sa ganoong pagtrato. Pero ang kapatid niya, kawawa ang kanyang kapatid na musmus pa lamang. Kumusta ka? Mahigpit niya itong niyakap pagkatapos nilang maiwan sa bodega. Binuksan niyang bintana para kahit paano ay may pumasok na hangin. Gutom na ako, ate. Naluluhang sambit ng kanyang kapatid. Maghapon nila akong pinaglilinis sa bahay at pinagawa ng basket, ate. Hindi pa nila ako pinapakain. Pinunasan niya ang mga luha nito. Pasensya na. Kung nasunod ko lang ang utos ni tiya, hindi sana tayo pagdadamutan ng pagkain. Akong bahala. Gagawa ng paraan si ate. Mataman siyang tiningnan ni Emilia. Ate, saan ka ba nagpunta? Bakit ang tagal mo? Napakagatlabi si Corina. Kilala mo yung bastos na si Dodong, 'di ba? Hinabol niya ako hanggang kakahuyan. Muntik niya na akong saktan. Kita mo tong damit ko. Sinira niya to. Sobra akong natakot, Emilia. Akala ko hindi na kita makikita. Mabuti na lang, may dumating na palasyos kasamang mga tauhan nila. Lupain kasi nila yon. Niligtas ako ni Luciano. Malaki ang pasasalamat niya kay Luciano. Nauna lang itong umalis dahil mukhang may importanteng gagawin. Gayunpaman, paulit-ulit siyang nagpasalamat dito. Makalipas ang ilang oras, nang maramdaman niyang tulog na ang tiya at kanyang pinsan, tahimik na lumabas si Corina. Pumunta siya sa kusina, kumuha ng isang plato, nagsandok ng maraming kanin, pritong isda, kamatis at itlog na maalat. Kumuha na rin siya ng tubig. Pagkatapos niyang kumuha, mabilis siyang bumalik sa bodega. At gaya ng inaasahan, tila nagliwanag ang mukha ni Emilia nang makita ang pagkain. Ate, may pagkain? Shh! Kamaingay. Baka malaman nila. Halika na, kumain na tayo. Kaya lang ate, malalaman din ni tiya na kumuha tayo ng pagkain. Bilang niya yung isda. Nag-aalalang sabi ni Emilia. Hayaan mo na. Nagsimula na siyang sumubo ng pagkain. Mapapagalitan man, haharapin ko. Ang mahalaga makakain tayo ngayon. Hindi ba gutom ka na? Sige na, kumain ka na. Ubusin natin to. Napahagik-hik ang bata. Sabay silang kumain sa sulok. Habang ngumunguya si Emilia ay muli itong nagsalita. Ate, totoo bang iniligtas ka ni Luciano Palacios? Yung pangit? Napalingon siya sa kapatid. Emilia, wag mong tawaging pangit si Luciano. Masama yun, hindi magandang pakinggan. Nakakahiya. Siya pang nagligtas sa akin. Ganun man ang balat niya at parang laging galit ang mukha. Mukha naman siyang mabait. Niligtas niya ako. Ngumuso si Emilia at sumubo pa ng pagkain. Sayang ate, sana si Nicandro ang nagligtas sa'yo. Mas gwapo yun. Saka, di ba ate, crush mo yun? Mahinang tumawa si Corina. Naalala mo pa yon? Hindi na niya yon maitatanggi. Crush niya nga si Nicandro Palacios, ang nakababatang kapatid ni Luciano Palacios. Sino ba naman ang babaeng hindi hahanga rito? Gwapo, mabait, at mayaman si Nicandro.
Parang lahat ng babae sa baryo nila, pinapangarap si Nicandro. Para siyang prinsipe, lalo na kapag nakasakay sa kabayo, sambit pa ng kapatid niya. Parang sobrang perfect niya, Ate Corina. Bagay din kayo, maganda ka, gwapo siya. Napailing si Corina. Ang daming daldal, kumain ka na lang dyan. Gayunpaman, si Nicandro man ang kanilang usapan. Sumasagi pa rin sa isip niya si Luciano. Kakaiba ang balat ng binata. Hindi kaaya-ayang tingnan. Pero nang makita niya sa malapitan, hindi maitatangging kasing kisig din naman ni Nicandro. Mukha nga lang masungit at parang hindi marunong umiti. Naalala niya tuloy ang pinamalas nitong galit habang sinasaktan si Dodong. Hindi siya natatakot sa kakaiba nitong balat. Mas natakot lang siguro siya sa galit at rahas nito kanina. Ayaw niya kasi sa marahas na tao. Kahit pa iniligtas naman siya. Kung si Nicandro ang nagligtas sa'yo, baka kinilig ka na ate. Makikilala ka na ng Prince Charming mo. Natatawang saad ni Emilia. Napangiwi na lang siya. Hindi yun ang iniisip ko kanina. Sobrang natakot ako sa ginawa sa akin ni Dodong. Akala ko mamamatay na ako. Pasalamat na lang ako na si Luciano ang dumating. Naipagtanggol niya ako. Sinamahan niya pa ako sa presinto at siniguradong mapaparusahan si Dodong. Kakausapin pa nga ako ng abogado bukas para maasikaso ang pagkaso ko kay Dodong. Hindi ko pwedeng pabayaan yon, sabi ni Luciano. Kasi mas magiging panatag ako kung nasa bilangguan si Dodong. Natahimik si Emilia. Pagkatapos ay umakap ito ng mahigpit sa kanya. Napangiti si Corina habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Huwag kang mag-alala, ligtas naman ako. Nakabalik ako. Tumingin siya sa maliit na bintana ng bodega. Naroon ang buwan na maliwanag. Tila binibigyan sila ng pag-asa sa gitna ng dilim na bumabalot sa buhay nilang magkapatid. Marahil ay tama si Emilia. Siguro, mas maganda nga kung si Nicandro ang nagligtas sa kanya. Siguro, mas nakakakilig, kahanga-hanga at parang kwento sa mga nobela na nababasa niya. Ngunit habang inaalala niya ang mga nangyari, isang mukha lamang ang paulit-ulit na sumasagi sa isip niya. Hindi ang mukhang prinsipe na si Nicandro, kundi ang lalaking may kakaibang mga marka sa balat na si Luciano. May utang siyang buhay sa lalaking yon at habang buhay niyang ipagpapasalamat. Maaga pa lang ay gising na si Corina kinabukasan. Hindi pa sumisilip ng maayos ang araw, ngunit nakatayo na siya sa tabi ng balon. Paulit-ulit na hinihila ang lubid habang pinupuno ang mga timba ng tubig. Nang mapuno ang mga timba, isa-isa niya yung binuhat papasok sa bahay. Ramdam niya ang kirot sa kanyang mga palad. May mga kalyo na roon mula sa walang tigil na paggawa ng basket. Ngunit tila hindi pa rin nasasanay ang kanyang katawan sa hirap. Pagpasok niya sa kusina, ay agad niyang sinimulan ang pagluluto ng agahan. Habang pinapainit ang lugaw, napatingin siya sa bintana. Madilim pa rin sa labas. At sa ilang sandaling yon, naalala niya ang kanyang ina. Ang simpleng ngiti nito, malambing na haplos sa kanyang buhok. Ang mga panahong kahit mahirap sila ay nakakaramdam siya ng pagmamahal. Isang taon na simula nang mawala ito at miss na miss niya na. Naging kabit man ito sa paningin ng ibang tao. Naging mabuting ina naman ito sa kanila ni Emilia. Napabuntong hininga si Corina. Kung buhay pa sana si inay, siguro hindi kami magiging ganito ni Emilia. Siguro nag-aaral pa rin kami. Siguro wala kami ngayon sa poder ni Tia. Ngunit alam niyang walang saysay ang mga siguro nila ni Emilia. Patay na ang kanilang ina at wala nang makapagpapabago roon. Ate! Napalingon siya kay Emilia. Nakatayo ito sa pintuan habang kinukusot ang mga mata. Ngumiti si Corina sa kanyang kapatid. Oh, gising ka na pala. Tumango ang bata. Nanaginip ako kay inay. Nanikip agad ang dibdib ni Corina. Napanaginipan mo siguro kasi mismo na siya. Anong sabi niya? Ngumiti si Emilia. Sabi niya, magpakabait daw ako. Napatawa siya ng mahina. At susundin mo ba? Napasimangot si Emilia. Hindi ko alam. Mabait naman ako ah.
Pasaway lang ng kaunti. Pero alam mo ate, miss ko na talaga si inay. Hindi ko na siya araw-araw nakikita. Pakiramdam ko, kapag lumaki pa ako, makakalimutan ko ng mukha niya. Bahagyang naawa si Corina sa kanyang kapatid. At least, nakasama niya ang kanilang ina sa loob ng 19 na taon. Pero ang kapatid niya, 8 taon lang nakasama ang kanilang ina. Makalipas ang ilang oras ay nakaupo na silang magkapatid sa maliit na pagawaan ng basket sa harap ng kanilang bahay. Abala ang kanilang mga kamay sa paghahabi ng paulit-ulit. Masakit na ang mga daliri nila, pero dahil sanay na, namamanhid na lamang sila ni Emilia. Naririnig lamang ni Corina ang tunog ng hinahating kawayan at ang paminsan-minsang pag-ubo ni Emilia. "Okay ka lang, Emilia? Inuubo ka?" sambit niya sa kanyang kapatid. Tumingin si Emilia sa kanya. "Ate, natuyuan kasi ako ng pawis kahapon." Napabuntong hininga si Corina. "Mamaya igagawa kita ng kalamansi juice. Iinumin mo yun ha?" Sumasakit na ang kanyang mga daliri, ngunit hindi siya huminto. Kapag hindi sila gumawa ng sapat na basket, siguradong may panibago na namang sigaw mula sa kanilang tiya. Habang nagtatrabaho, napatingin siya sa kalsada. May mga batang naglalakad, may mga bitbit na bag, suot ang malinis na uniforme. Masaya ang mga ito na nag-uusap habang papunta sa paaralan. Tahimik siyang napatitig. Parang may kirot na muling bumalik sa kanyang dibdib. "Ate, makakapag-aaral pa kaya tayo?" tanong ni Emilia. Napalingon siya rito. "Oo naman, makakapag-aral pa rin tayo. Pinapangako ko na hindi tayo habang buhay dito. Gagawa pa rin ako ng paraan. Sa ngayon, magtiis muna tayo, Emilia. Hindi pa rin kasi ako nakakapag-ipon kasi wala pa akong pera. Basta wag tayong mawalan ng pag-asa. Balang araw, magiging okay din ang lahat." Ayaw niyang sumuko kasi nandyan pa si Emilia. Umaasa ito sa kanya at wala itong ibang maaasahan kundi siya lamang. Pero paano sila maaalis sa sitwasyong yon kung naduduwag siya? Pakiramdam niya kapag umalis sila sa poder ng kanilang tiya na walang kahit ano, baka mas maging mahirap para sa kanila ni Emilia. "Kung makakapag-aral ka ulit," tanong ni Emilia, "anong gusto mong maging?" "Ako ate, gusto kong maging nurse." Napatingin siya sa malayo at saglit na napaisip. "Guro siguro. Gusto kong magturo sa mga bata." Bandang tanghali, may narinig siyang kaluskos mula sa harapan ng bahay. Napalingon si Corina. May isang kotseng huminto sa tapat ng bakuran. Nanlaki ang kanyang mga mata. Maya-maya'y bumaba ang isang matandang lalaki. Biglang nakilala ni Corina ang mukha nito. "Hala, siya yung abogado," sambit ni Corina at agad na lumapit sa gate nila na yari sa kawayan. "Ate?" tanong ni Emilia. "Abogado?" Siya yung tutulong sa akin para maparusahan si Dodong sa ginawa niya sa akin. Matalino at matatapang ang mga abogado, Emilia. Nagpoprotekta sila ng mga naaapi. Gaya ng mga pulis, ate." Tumango naman si Corina at ngumiti. "Emilia, pumasok ka sa loob at magtimpla ng juice para may mapainom tayo sa bisita natin." Mabilis siyang lumabas ng bakuran. "Magandang tanghali, Miss Corina." Magalang na yumuko ang abogado. "Magandang tanghali rin po. Corina na lang po." Ngumiti ito. "May ilang bagay lamang sana akong gustong linawin tungkol sa kaso." Agad siyang tumingin sa bahay ng kanilang tiya. Ayaw niyang papasukin ito roon. Baka magalit ang kanyang tiya. Kung sa bodega niya naman ito patutuloyin, mas nakakahiya. "Dito na lang po tayo sa may ilalim ng puno, kung okay lang po sa inyo," sabi ni Corina. Tumango naman ang abogado. Sige." Nagpunta sila sa ilalim ng isang puno sa gilid ng bakuran. Inalis niya ang mga nahulog doong dahon. Tahimik na hinintay ni Corina ang sasabihin nito. "Inutusan ako ni Senyorito Luciano upang tiyaking maayos ang magiging takbo ng kaso." Imporma nito sa kanya. Napakagatlabi si Corina. "Salamat po talaga. Hindi lang po niya ako tinulungan ng araw na yon. Hanggang ngayon tinutulungan niya pa rin po ako para matapos ang problema ko kay Dodong."
Bahagyang ngumiti ang abogado. Si Senyorito Luciano ay hindi natutuwa sa mga lalaking nananakit ng babae. May kakaibang init siyang naramdaman sa dibdib. Mabait pala talaga si Luciano kahit na mukhang marahas ang itsura. Nagpatuloy lang sila sa pag-uusap. Kailangan kasi ng cooperation niya para magpatuloy ang kaso. Saktong paalis ng abogado, nakita niya ang kanyang tiya na pauwi. Agad siyang kinabahan nang makita ang pagtataka sa mukha nito. "Hoy, Corina!" Bulalas ng kanyang tiya nang makaalis ang abogado. "Sino yon? Yung matandang kausap mo?" Nanlamig ang kanyang katawan. Wala po yon." "Anong wala?" Puno ng panguhusgang tiningnan siya ng kanyang tiya. "Boyfriend mo ba yon?" "Ano? Pumapatol ka na sa matanda. Mukhang mayaman na may asawa. Ano, ganyan ka nakababa? Mana ka sa nanay mo, mahilig kumabit, mga linta, makakate." Hindi na makapagsalita si Corina. Hindi pa nga napapakinggan ang kanyang paliwanag kung ano-ano nang sinabi nito. Sobrang mapanghusga talaga ng kanilang tiya. "Baka naman inaakit mo. Akala mo hindi ko alam ang mga galawan ng mga katulad mo?" Hirit pa ng kanyang tiya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Hindi ko po boyfriend yon. Abogado po yon." Saglit itong natigilan bago muling nagsalita. "Abogado? At bakit may abogado na naghahanap sa'yo?" Napabuntong hininga siya. "Tungkol po kay Dodong, kahapon po, muntik na po akong pagsamantalahan. Kaya po ako na-late ng uwi kagabi. Hinabol po ako ni Dodong hanggang sa kakahuyan sa lupain ng mga palasyos. Muntik na po ako mapahamak sa mga kamay niya. May nagligtas lang po sa akin." Hindi nakaimik ang kanyang tiya. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. Siguro kahit paano ay mag-aalala ito. Yayakapin siya at kahit minsan mararamdaman niyang may pamilya siya. Ngunit agading nawasak ang pag-asang yon. "At bakit ka naman hahabulin ni Dodong? Bakit ikaw?" "Kasi malandi ka," singhal ng kanyang tiya. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Pinigilan niya na lamang. Ayaw niyang umiyak. Ayaw niyang makita nito na nasasaktan siya. "Tiya, hindi po kasalanan ng babae kapag may masamang lalaking gumagawa ng ganon." Paalala niya rito. Ngunit tila hindi nakinig ang tiya niya. "Kung hindi ka nagpapapansin, hindi ka hahabulin. Masyado mong inuulol eh. Ayan, ano ngayon? Pinagnasaan ka. Malandi ka. Yun ang sabihin mo." Napakagat si Corina sa labi. Lalo siyang nasaktan. Wala na yatang ibang tingin ng tiya niya kundi malandi siya gaya ng nanay nila ni Emilia. Muling umismid ang kanyang tiyahin. "Sige na, imbes na makipaglandian, bumalik ka sa paggawa ng basket. Nakakainit lang kayo ng dugo." Naglakad na ito papasok ng bahay. Naiwan si Corina sa bakuran kasama ang kanyang kapatid. Agad itong yumakap sa kanya ng mahigpit. "Ate, ang sama talaga ng ugali ni tiya." At sa wakas, may isang luhang tumulo mula sa kanya. "Huwag mo siyang pakinggan. Hayaan mo na lang siya. Dati mabait naman niyang si tiya sa atin. Kaya lang, nang maging kabit ni inay si tiyo, pati pagtingin niya sa atin nagbago na. Pero magpasalamat pa rin tayo kasi kahit na may kasalanan si inay, kinupkup at pinatira pa rin tayo rito." Naluha na rin si Emilia para sa kanya. "Pero masakit pa rin ang mga sinasabi niya sa atin, ate. Hindi ka naman malandi. Hindi ka naman ganun eh." Nanginginig ang kanyang tinig. "Alam ko, pero hayaan na lang natin. Nabulag na sa galit si tiya, kaya wala na tayong magagawa. Magtiis na lang muna talaga tayo." Mas humigpit ang yakap ni Emilia. Napatawa siya sa gitna ng pagluha. Kaya niya kasi nandoon ang kapatid niya. At balang araw, hindi na sila magtitiis sa ganoong klase ng buhay. Linggo ng umaga, isa yon sa iilang araw na medyo naiiba sa buhay ni Corina. Walang trabaho, kaya hinahayaan lang siya ng tiya niya kung saan magpunta. Nakasuot siya ng pinakamaayos niyang damit, isang lumang bestida at sandals lang. Kasabay niya si Emilia habang naglalakad patungo sa simbahan. Mahigpit ang hawak ng bata sa kanyang kamay. "Ate,
Kakain ba tayo pagkatapos ng misa? Napatawa siya. Pagkain agad ang iniisip mo? Tumango si Emilia. Siyempre, kasi nagdarasal ako ng mabuti kapag busog. Napailing si Corina. Oo, kakain tayo. May kaunting pera pa naman ako rito. Kumain tayo ng pansit. Saka, sana magsimba ngayon ng mga palasyos, no? May ibibigay kasi ako kay Luciano bilang pasasalamat ko na lang din sa ginawa niya para sa akin. Pagdating nila sa simbahan ay marami ng tao. Halos lahat ng pamilya sa San Isidro ay naroon. At gaya ng dati, ramdam ni Corina ang pagkakaiba ng kanilang buhay sa buhay ng iba. Habang papalapit sila sa simbahan, may kakaibang paggalaw sa hanay ng mga tao. Parang may dumating na mahalagang tao. Napatingin din si Corina at agad niyang nakita kung bakit. Dumating ang mga palasyos. Parang otomatikong nagbigay daan ang mga tao. Tahimik, magalang at may halong takot din. Sa unahan ay si Don Esteban Palacios at ang asawa nito. Kasunod ang ilan pang miyembro ng pamilya. At pagkatapos, nanlaki ng bahagya ang kanyang mga mata. Ate, yung crush mong si Nicandro, oh! Nakangiting bulong ng kapatid niya. Shh! Huwag ka maingay. Baka may makarinig. Ikaw talaga. Nakakahiya. Pero hindi niya napigilang mapatitig. Matangkad, maayos manamit, at may ngiting parang laging handang ibigay sa lahat. Kahit simpleng pagtango nito sa mga tao ay parang nagdudulot ng kilig sa mga dalagang nakapaligid. Bago pa tumagal ang kanyang titig, may isa pang figura na napansin niya. Nasa likod ni Nicandro ang mas matangkad, mas malaki ang pangangatawan at seryoso ang mukha na si Luciano. Tahimik siyang napatitig. Ngayon, mas malinaw niyang nakita ang vitiligo nito. Hindi lamang sa mukha, kundi maging sa leeg at sa mga kamay. Grabe din talaga yung mga palasyos. Kung anong kinagwapo ni Nicandro, ikinapangit naman ni Luciano. Bulong ng isang ginang sa harap niya. Sumagot ang kausap nito. Kaya nga, sabi, namana niya sa lolo ni Don Esteban. Nasa lahi na talaga nila. Swerte na lang ang hindi matamaan. Kaya lang, itong si Luciano, pangit na nga. Pangit pang ugali. Mas maganda si Nicandro. Mas magaan kasama at madaling makasalamuha. Nung una, akala niya rin ay masama ang ugali ni Luciano. Yun kasi ang tingin ng karamihan. Mas madalas niya rin makita si Nicandro nang ngumiti at nakikisalamuha sa mga tao. Pero simula ng gabing iniligtas siya ni Luciano, nakita niya sa ibang liwanag ang binata. Mabait naman pala ito. Mukhang awkward lang sa ibang tao kasi baka takot mahusgahan. Nakakaawa. Pero kapag tinitingnan niya, parang nandun pa rin ang kumpiyansa ng pagiging palasyos nito. Nandiyan na yung pangit na mukhang halimaw. Mahinang sambit ng dumaan na bata. Napatingin si Corina doon. Napailing na lang siya. May ilan pang batang agad nagtago sa likod ng kanilang mga magulang. May batang umiwas ng tingin at tila natatakot. Parang may pumisil sa puso ni Corina. Hindi niya alam kung bakit. Hindi naman sila malapit ni Luciano. Ngunit masakit pa rin na makita yon. Emilia, takot ka ba sa kanya? Tanong niya na lang sa kapatid. Sumagot agad si Emilia. Nung una, pero kasi mukhang hindi siya mabait ate. Hindi naman nakakadiri yung balat niya. Pero nang sinabi mong niligtas ka niya, hindi naman na siya nakakatakot. Mukha lang siyang kakaiba ate. Napangiti si Corina at hinaplos ang buhok ng kanyang kapatid. Tama, hindi lang siya katulad natin pero mabait siya. Hindi naman nakakahawang sakit ang meron sa balat niya. Maya-maya'y tila nakaramdam si Corina na parang may tumitingin. Napalingon siya at agad na nagtagpo ang mga mata nila ni Luciano. Nagulat siya nang makita itong nakatingin. Pero maya-maya'y binigyan na lang din ng isang simpleng ngiti. Nakita niyang tila bahagyang natigilan si Luciano. Parang hindi nito inaasahan yon. Napalunok ito, pagkatapos ay mabilis na umiwas ng tingin. Matapos ang misa ay unti-unting nagsilabasan ang mga tao. Masaya ang karamihan, nagkukwentuhan at ang iba nagbabatian pa. At si Corina naman ay paulit-ulit na hinihimas ang hawak niyang sombrero. Kabado siya ng sobra. Ilang gabi rin niya yung hinabi.
Hindi yun mamahalin, hindi rin gaanong espesyal. Ngunit buong puso niya yung ginawa. Wala kasi siyang pera. Wala siyang ibang maibibigay. Ngunit gusto niyang magkapagpasalamat kay Luciano. Ate, ibibigay mo na? Tanong ni Emilia. Tumango naman si Corina. Oo, kabado nga ako eh. Hindi ko alam paano lalapit. Napangisi ang bata. Maganda kayang gawa mo ate. Nilagyan mo pa nga ng pangalan niya oh. Magugustuhan niya yan. Agad siyang namula. Sana nga, nakakahiya kung hindi niya magustuhan. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay naglakad papunta sa direksyon ng mga palasyos. Bawat hakbang ay parang lalong bumibigat. Hindi siya sanay lumapit sa mayaman o makipag-usap sa mga katulad ng mga ito. Nang makita siya ng isa sa mga tauhan, tila haharang sana. Ngunit napansin siya ni Luciano at agad nitong sinenyasan ang tauhan na hayaan siya. Huminto siya sa harapan nito. Magandang umaga, Luciano. Tahimik itong tumango. Magandang umaga rin. Parang biglang nawala lahat ng nais niyang sabihin. Nablangko ang isip ni Corina. Ngunit pinilit niya pa ring magsalita. Iniligtas mo ako kaya gusto kong magpasalamat. Hindi lang yon, kinuha mo pa ako ng abogado. Kaso wala akong pera, kaya iniabot niya ang sombrero. Eto na lang, naghabi ako para sa'yo. Napatingin si Luciano sa sombrero. Pagkatapos ay muli sa kanya. Naghabi ka nito para sa akin? Tumango siya. Oo, Luciano. Gusto ko lang talagang magpasalamat. Ang dami mo nang nagawa para sa akin. Hindi ko alam paano makabawi. Tahimik na kinuha ni Luciano ang sombrero. Pinagmasdan nito yon. At sa unang pagkakataon yata ay nakita niyang medyo lumambot ang ekspresyon nito. Matagal na napatitig sa pangalang nakaborda roon. Salamat, malumanay na sambit ni Luciano. Napangiti agad si Corina. Gumaan ang pakiramdam niya. Ngunit sa kabilang bahagi ng labas ng simbahan, may narinig siyang pamilyar na tawa. Hindi niya napigilan ang sariling mapalingon. Si Nicandro na napapalibutan ng ilang sakristan. Masaya itong nakikipag-usap, tumatawa, nakikipagbiruan, at gaya ng dati, napakagaan nitong tingnan. Hindi niya namalayan ilang segundo siyang nakatitig. Hindi niya rin napansin na tahimik siyang napapangiti. Crush niya talaga si Nicandro. Anong tinitingnan mo? Biglang tanong ni Luciano. Napakurap siya. Mabilis siyang bumalik sa kasalukuyan. Napatingin siya kay Luciano. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang mas malamig ang mukha nito ngayon. Si Nicandro? Nauutal niyang sagot. Umigting ang panga ni Luciano. Nagulat siya nang marahas nitong binalik ang sombrero sa mga kamay niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit mo binabalik? Kunin mo. Ayoko na niyan. Malamig ang boses na sambit nito. Parang hindi makahinga si Corina sa narinig. Ano? Ayaw mo ba? Akala ko nagustuhan mo. Kay Nicandro mo na lang ibigay. Masungit na sambit pa ni Luciano. Lalo siyang naguluhan. Hindi para sa kanya to. Para sa'yo, Luciano. Umismid ang binata. Talaga ba? Napakurap si Corina. Hindi niya maintindihan. Bakit parang galit ito? May mali ba siyang nasabi? May mali ba siyang nagawa? Para talaga sa'yo ang ginawa kong sombrero. Pilit niya pa rito. Tahimik na nakatingin si Luciano. Pero nakikita niya sa mga mata nito ang matinding inis. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Malamig na saad ng binata. Kung gusto mong ibigay kay Nicandro, ibigay mo. Kung siyang gusto mo, sa kanya ka lumapit. Hindi yung ako ang gagamitin mo para mapalapit sa kanya. Umawang ang bibig niya. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ganun ba kahalata na may paghanga siya kay Nicandro? Ngunit bigla siyang nakaramdam ng kaba. Pakiramdam niya ay may bagay siyang hindi nauunawaan. At habang hawak niyang muli ang sombrerong buong sipag niyang hinabi, gulat na gulat lamang siyang nakatingin kay Luciano na papalayo na sa kanya. Anong pangalan mo? Tanong bigla ni Nicandro na nakalapit na pala sa kanya. Napasinghap siya at agad na lumingon dito. Corina?
Ngumuso ito sabay tingin sa sombrerong hawak niya. Bakit kayo nag-uusap? Para sa kuya ko ba yan? Tumango si Corina. Medyo tinatanggal ang kaba ngayong kaharap na si Nicandro. Oo, para sa kanya. Kaso ayaw niya na. Tumawa ang binata. Bakit? Pwedeng akin na lang? Humigpit ang hawak niya sa sombrero. Ha? Nagulat siya nang inagaw yun ni Nicandro at sinuot. May paghanga siya rito. Pero hindi niya maintindihan kung bakit nairita siya ng kaunti. Siguro dahil ginawa niya ang sombrerong yun para lang kay Luciano. Tanda ng kanyang pasasalamat. Parang hindi tamang suotin ng iba kahit kapatid pa ni Luciano. Gayunpaman, nahihiya na siyang umimik. Para kasing bawal kontrahin kapag isang palasyos. Parang sanay ang mga itong nakukuha ang gusto. At walang karapatan ang isang hampas lupang katulad niya na magreklamo. Sa akin na lang to. Mas bagay sa akin, no? Tanong pa ni Nicandro at matamis na ngumiti sa kanya. Napakagatlabi ulit si Corina. Bagay, pero hindi kasi yan para sa'yo. Para kay Luciano ang sombrero na yan. May pangalan niya na. Oh, tumawa si Nicandro. Hindi niya alam kung nang-aasar o ano. Hindi mo hahayaan sa akin ang sombrero na to? Napalunok si Corina. Gusto niyang sabihin na igagawa niya na lang ito. Pero pakiramdam niya kasi, pangit ang magiging pasasalamat niya kay Luciano kung gagawa siya ng katulad na sombrero para kay Nicandro. Bago pa siya makasagot, napasinghap si Corina nang biglang sumulpot sa tabi nila si Luciano. Kuya! Natatawang sambit ni Nicandro. Naiinis na kinuha ni Luciano ang sombrero mula sa ulo ni Nicandro. Akin to. Sa akin binigay, di ba? May pangalan ko. Hindi mo dapat inaangkin ang sa akin. Umalis na ulit si Luciano, dala ang sombrero. Si Corina, napanganga naman dahil hindi niya yon inaasahan. Maya-maya ay muli na namang tumawa si Nicandro. Sige, uuna na ako. Masaya akong makilala ka, Corina. Inaasahan kong magkikita pa tayo ulit. Agad na nag-init ang kanyang mga pisngi. Ang tangi na lang niyang nagawa ay pagmasdan na lang din si Nicandro na lumalayo. Natanaw niyang inakbayan nito si Luciano. Pero mukhang bad trip si Luciano at agad tinanggal ang braso ng kapatid. Ano ang ginagawa mo rito? Boses yon ng pinsan niyang si Annalisa. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo nga roon si Annalisa. Nakapameywang at nakasimangot. Halatang naghahanap na naman ng dahilan upang laitin siya. Ate Annalisa, huwag mo akong tawaging ate. Hindi kita tinuturing na pinsan pagkatapos ng ginawa ng nanay mo sa pamilya namin. Naiirita nitong sambit. Napabuntong hininga si Corina. Mukhang magsisimula na naman ang pinsan niya. Palagi naman siyang pinag-iinitan nito. Biglang naningkit ang mga mata ni Annalisa. Nakita kita kanina. Lumapit ka sa mga palasyos? Napakurap siya. Oo. Nagpasalamat lang naman ako. Napahalakhak si Annalisa. Isang pagtawang puno ng panlalait. Napakatapang mo naman pala. Huwag mong sabihin gusto mong magustuhan ni Nicandro Palacios. Nanlaki agad ang mga mata ni Corina. Hindi. Hindi? Lalong lumawak ang ngisi ni Annalisa. Huwag mo akong lokohin. Akala mo naman magugustuhan ka nun. Ang pangit-pangit mo. Anong akala mo? Magugustuhan ka ng lalaking yon? Tahimik na lamang si Corina. Hindi naman niya iniisip yon o pinapangarap. May simpleng paghanga lang siya katulad ng karamihan. Ngunit parang hindi yun maintindihan ni Annalisa. Para dito, isa siyang desperadang lumalandi sa mayamang lalaki. Tingnan mo ang sarili mo. Mahirap ka lang. Patuloy pa nito. Mga level lang din nila ang mga nagiging asawa nila. Ikaw nga, hanggang high school lang ang tinapos mo. Mahiya ka naman. Sinong aakitin mo kapag hindi ka pinatulan ni Nicandro? Yung pangit naman. Napakurap si Corina at medyo nairita. Tama na, wag mong tawaging pangit si Luciano. Napakabait niyang tao. Tumawa pa si Annalisa. Anong mabait? Kasing sama ng balat niyang ugali niya, no? Bagay naman kayo. Pareho kayong kawawa. Pareho kayong pangit. Pero baka kahit sa pangit na yon, hindi ka makalusot.
Kapag nalaman ni Luciano ang totoo mong ugali, lalayuan ka rin. Napakunot noo siya at hindi napigilang sumagot. Anong ugali ang sinasabi mo? Sa ating dalawa, Annalisa, alam mo kung sino ang mabaho ang ugali. Ikaw nga ang nangungupit ng pera sa nanay mo. Hinahayaan mo akong mapagbintangan. Nanlaki ang mga mata ng pinsan niya. Hindi totoo yan Muntik nang mapairap si Corina. Alam nila pareho ang totoo. Pero hindi na para makipagtalo pa sa pinsan niyang minsan ay makitid ang utak. Ngumisi na naman si Annalisa. Halatang gusto pa rin makabawi sa mga sinabi niya. Hindi ka magugustuhan ni Luciano. Kasi lalabas din ang pagiging mukhang pera mo. Gulat siyang napatingin dito. Hindi ako ganon. Lahat naman ng mahirap ganon. Siyempre mahirap ang buhay niyong magkapatid sa amin, kaya aakitin mo si Luciano, magtsatsaga ka kahit pangit. Hindi na alam ni Corina kung saan pa nahuhugot ni Annalisa ang mga pinagsasasabi nito. Wala naman siyang intensyong ganoon. Bukod doon, mahirap man ang sitwasyon nila ni Emilia ngayon, kailanman ay hindi niya naisip na manggamit ng kahit na sinong tao. Pakiramdam niya tuloy, ginagawa lang siyang refleksyon ni Annalisa. Kasi ang totoo, ito naman talaga ang totoong mukhang pera at may tendency na manggamit ng tao. Hindi ko habol ang pera nila, pag-amin niya sa kanyang pinsan. Lumapit ako kay Luciano dahil gusto kong magpasalamat. May malaking tulong lang siya sa akin noong nakaraan. Muntik na akong pagtangkaan ni Dodong. Si Nicandro, hindi ko inasahan na siyang lalapit. Huwag mong bigyan ng mga mali siyang mga bagay-bagay. Halatang ikaw lang ang may masamang pag-iisip dahil dyan sa mga binabato mo sa aking mga salita. Mas lalong bumukas ang inis kay Annalisa. Dinuro pa siya na parang kutong lupa. Tiningnan niya lang ito kasi alam niyang natatamaan na ito sa kanyang mga sinasabi. Isusumbong kita kay inay na lumalandi ka. Hindi na siya sumagot. Pagod na siyang makipagtalo. Alam niyang walang silbi ang pakikipagtalo. Batid niya kung saan nag-uugat ang galit ni Annalisa. Kaya hanggat kaya niya, nagtitimpi na lamang si Corina. Maya-maya'y umalis na rin si Annalisa. Ate! Tawag ni Emilia sa kanya. Napalingon siya sa kapatid na nakasimangot. Napangiti na lang siya ng bahagya. Ano, bakit ka nakabusangot? Inaway ka na naman ni Ate Annalisa. Bruha talaga yung mukhang dikya na yan. Napatawa na lang siya. Emilia, kakasimba lang natin. Agad na nakonsensya si Emilia. Sorry na kay Lord, kasi naman si Ate Annalisa nakakainis. Totoo naman, mas pangit kaya siya. Mas maganda ka pa nga kaysa Ron. Napailing siya. Huwag kang ngang magkumpara. Ikaw talaga. Pinsan pa rin natin yon. Kain na lang tayo ng pansit. Halika na, kumain na tayo para maaga tayong makauwi. Baka mapagalitan na naman tayo ni Tia kapag natagalan tayo. Lumipas ang mga araw at gaya ng dati, umikot lang ang buhay nilang magkapatid sa mga dati nilang gawi sa bahay ng kanilang tiya. Minsan ay naiisip ni Corina kung hanggang kailan magiging ganoon ang mga buhay nila. Ngunit wala siyang magagawa. Kailangan nilang mabuhay, kailangan nilang kumain, kaya nagtatrabaho lang siya. Makaipon lang sila o magkaroon ng ibang pagkakataon, mag-iipon talaga si Corina para makaalis sa tiyahin. Isang umaga, marami siyang bitbit na basket. Halos hindi na niya makita ang dinadaanan. Mabigat na gawain yon, ngunit kailangan niyang dalhin ang mga yon sa palengke. Naglalakad siya sa gilid ng kalsada nang makarinig ng makina. Unti-unting bumagal ang isang sasakyan at alam niyang ang mga palasyos lang ang may ganoong klase ng sasakyan. Bakit ikaw lang ang nagbubuhat ng mga yan? Tanong ni Luciano nang ibaba nito ang bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw pala Luciano. Magandang umaga. Tiningnan nito ang mga dala niya. Malayo pa lang. Nakita na kitang hirap na hirap dyan. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Dinaan niya sa tawa yon. Kasi ako naman talaga. Saka, exercise na rin. Tiningnan nito ang mga basket na dala niya. Ilagay mo rito. Isakay mo yan. Ihahatid kita kung saan ka man pupunta. Napakurap siya. Po, hindi na po. Nakakahiya. Corina,
Lalong lumalim ang boses nito. Huwag ka nang mahiya. Ilagay mo na rito. Pawisan ka na oh. Nahihirapan ka dyan sa mga dala mo. Ayaw niyang makaabala. Ngunit halatang nakita ni Luciano ang pagod sa kanyang mukha. Kaya bago pa siya makatangging muli ay bumaba na ito at isa-isang isinakay ang mga basket. Luciano, wag na. Nakakahiya talaga. Mahina niyang usal. Pero tuloy-tuloy na sa pag-agaw si Luciano ng mga basket sa kanya. Napakadali para rito na buhati ng mga yon. Samantalang siya kanina ay halos mabali na ang kanyang likod sa pagbubuhat. Pagkatapos ay pinagbuksan siya nito ng pinto. Sumakay ka na, Corina. Sige na. At dahil wala na siyang dahilan upang tumanggi, sumakay na siya. Pagpasok niya pa lang, sobrang bango sa loob. Hindi nakakahilo ang amoy. Nang makita niyang sombrerong hinabi niya sa may dashboard, napangiti siya ng kaunti. Ikabit mo ang seatbelt mo. Malubak ang daan. Baka mauntog ka. Saad ng binata. Agad naman niyang hinanap ang seatbelt. Tahimik ang biyahe sa simula. Ngunit maya-maya'y nagsimulang magtanong si Luciano. Nakipagkwentuhan ito at halatang pinipilit maging komportable sa kanya. Mukhang hindi sanay makipag-usap si Luciano sa mga taong hindi malapit dito. Kaya naman, pinakita niyang hindi siya naiilang. Gumagaan din naman kasi ng kaunti ang pakiramdam niya rito. Kailan namatay ang nanay mo? Tanong ni Luciano nang mabanggit niya ang tungkol sa ina. Napayuko si Corina. 1 taon na, nagkasakit kasi siya. Tapos mula nun, sa tiyahin na kami ni Emilia nakatira. Hindi ka nag-aaral? 19 ka pa lang, hindi ba? Hindi na. Napakagat sa labi si Corina. Hindi naman libre ang pagpapatira ng tiya namin. Dapat naming pagtrabahuhan. Saka magiging pabigat lang kami ng kapatid ko kung mag-aaral kami. May atraso din kasi ang nanay namin kay tiya. Kumabit ang inay namin sa asawa ng tiyahin namin ni Emilia. Hindi niya alam kung bakit sinabi niya pa ang bahaging yon. Ngunit parang madali siyang magsabi ng totoo rito. Marahil dahil hindi ito nagtatanong upang manghusga. Nagtatanong ito dahil gusto nitong malaman. Yun ang pakiramdam niya at malaking bagay yon. Alam ni Luciano ang pakiramdam na mahusgahan. Kaya pakiramdam niya, hindi ito madaling manghusga ng ibang tao. Maya-maya'y natahimik sila kaya tinuro niya ang sombrero. Akala ko talaga hindi mo natatanggapin kasi ayaw mo. Tumikhim si Luciano. Tinanggap ko kasi ayaw kong kunin ng kapatid ko. Akin yan. Napangiti lalo si Corina. Oo, Luciano. Para sa'yo talaga yan. Nakita mo naman ang pangalan, di ba? Tama. Akin nga. Kaya ayokong agawin ng iba. Malumanay nitong sambit at saglit na lumingon sa kanya. Pagkatapos maihatid ang mga basket, akala ni Corina ay aalis na sila. Ngunit nagulat siya nang magsalita si Luciano. Kumain na muna tayo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Wala akong pera? Hindi naman kita pagbabayarin. Ako ang nag-aaya. Kaya sige na, kumain na tayo ng tanghalian. Nagugutom na rin ako. Pagpasok nila sa restaurant, halos hindi makapaniwala si Corina. Madalas niyang makita ang restaurant na yon sa bayan, pero hindi na sila nagtangkang pumasok. Alam kasi nilang mahal ang mga pagkain doon. Tanging may mga kaya lang sa pamilya ang pumapasok. Mas lalo siyang nagulat nang isa-isang dumating ang mga in-order ni Luciano. Parang pang-5 tao. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi napigilang matakam. Ang dami naman, sabi ni Corina at hindi maitago ang kinang sa mga mata. Tumaas ang mga kilay ng binata. Kumain ka na. Kumain na nga si Corina. Sa una ay nahihiya pa siya, ngunit kalaunan ay hindi na. Masarap kasi ang mga pagkain. Sobrang sarap na parang hindi niya makakalimutan ang lasa sa buong buhay niya. Hindi niya maalala kung kailan siya huling nakakain ng ganoon. At habang masaya siyang kumakain, bigla na lang nagtanong si Luciano ng bagay na hindi niya inaasahan. May gusto ka ba kay Nicandro? Napaubo agad si Corina. Muntik siyang mabulunan. Agad niyang hinablot ang tubig. Namumula ang mukha niya sa pagkasamid.
Samantalang tahimik lang siyang pinagmamasdan ni Luciano. Anong tanong mo? Tanong ni Corina. May gusto ka sa kapatid ko? Hindi yun tanong. Parang sigurado na ito. Kaya agad siyang nahiya. Hindi naman po. Napataas ang kilay nito. Hindi. Pinunasan niya ang bibig. Crush lang naman, Luciano. Kapag sinabi kong gusto ko siya, para sa akin malalim yon. Magugustuhan ko lang ang isang tao kapag malalim na ang pagkakakilala ko. Pero humahanga lang din ako kay Nicandro. Katulad ng ibang babae. Gwapo kasi siya, mabait, mayaman, masayahin. Mga tipikal na gusto ng isang babae sa isang lalaki. At wala yatang babaeng hindi magkakagusto sa kanya. Alam mo, yung kunwari, artista ang kapatid mo. Tapos, fan niya ako kasi idol ko siya. Ganon. Mahilig ka sa gwapo? Biglang tanong ni Luciano. Napangiti siya. Oo, nakaka-appreciate ako ng gwapo. Mas lalo itong sumimangot. Parang biglang may maitim na ulap sa ibabaw ng ulo nito. Napakamot siya sa batok. Parang may mali na naman siyang nasabi. Kaya agad siyang nagsalita. Pero gwapo ka rin naman. Magkamukha lang kayo ng kapatid mo. Hindi ko siya kamukha. Bulalas bigla ni Luciano. Hindi ako papayag. Pangit siya. Umawang ang bibig ni Corina. Gulat sa narinig mula kay Luciano. Pero maya-maya'y natawa na lang siya. May pigil ng ngiti naman ang binata habang ngumunguya ng pagkain. Tama nga ako. Mas mataas ang confidence mo kaysa kay Nicandro. Sambit ni Corina sabay bungis-ngis. Akala ko talaga masungit ka. Pero mabait ka rin naman pala. Napatingin ito sa kanya. Mabait ako sa gusto kong tao. Demonyo ako sa hindi ko gusto. Saglit siyang napatitig dito. Hindi niya agad naintindihan ang sinabi nito. Ibig sabihin, gusto ba siya nito? Ngumuso si Corina. Kung ganoon, ang swerte ko pala kasi mabait ka sa akin. Gusto mo ba tayong maging magkaibigan? Ito naman ang napatitig sa kanya. Hindi ka ba nandidiri sa balat ko? Hindi naman. Sa una nakakagulat lang kasi hindi kita madalas makita. Mailap ka sa tao. Hindi gaya ng kapatid mo na parang nangangampanya palagi. Pero paulit-ulit na kitang nakita kaya nasasanay na ako na tingnan ka. Kaya nagulat din ako na mabait ka pala. Napabuntong hininga si Luciano. Parang hindi ito naniniwala. Ibig sabihin, nasasanay ka ng tingnan ako kasi paulit-ulit mo akong nakita. Kung mas madalas akong nasa baryo, mas madalas makita ng mga tao, may magkakagusto kaya sa akin? Napakurap siya. Oo naman, Luciano, kasi mabuti naman ang puso mo. Matagal siyang tinitigan ni Luciano. Tinitigan niya rin ito. Totoo ang kanyang mga sinabi. Habang tumatagal na nasasanay siyang tingnan ang mukha nito, hindi na siya naiilang. Mas nakikita niya ang kakisigan nitong taglay sa likod ng mga batik-batik na balat. Kung maging malapit tayo, tumigil si Luciano. Parang hindi sigurado sa itatanong. Magugustuhan mo kaya ako? Parang tumigil ang oras. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya agad nakasagot. Samantalang si Luciano naman, mabilis na umiwas ng tingin. At tila nagsisisi sa tanong. Kumain na lang tayo. Pag-iiba nito ng usapan. Tahimik siyang tumango. Ngunit habang kumakain sila, hindi na mawala sa isip niya ang tanong. Kung maging malapit sila, magugustuhan niya ba ito? At sa unang pagkakataon, isang kakaibang posibilidad ang pumasok sa isip niya. Posible kayang gusto siya ni Luciano? Pagkatapos ng pagkain, napansin ni Luciano na busog na siya. Uwi na tayo? Tumango siya. Ngunit napatingin siya sa mga pagkain. Napakarami pa. Napakagat siya sa labi na mukhang walang balak ang binata na ipa-take out yon. Kung madadala niya yon kay Emilia, siguradong matutuwa ito. Luciano? Tumingin agad ito sa kanya. Pwede kayang tiningnan niya ang pagkain sa lamesa. Pwede bang ipa-take out na lang ang mga natirang pagkain? Para matikman din ang kapatid ko. Sayang din kasi kung iiwan lang dito. Matagal siyang tinitigan nito, pagkatapos ay tumango. Sige. Agad siyang napangiti ng malawak. Sa sobrang saya niya,
Nahawakan niya pa ang braso nito na parang bata. "Thank you." Bahagyang natigilan si Luciano. Napatingin ito sa kamay niyang may hawak na braso nito. Agad naman niya yung tinanggal. Sorry. Masaya lang." Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Parang may nakitang mahalagang bagay na hindi niya alam kung ano. Pagkatapos, unti-unti rin itong napangiti ng malawak. Bahagya siyang nagulat. Mas gwapo pala ito kapag nakangiti. Mas batang tingnan at mas magaan ang aura. Hindi niya tuloy napigilang sabihin ang nasa isip. "Dapat palagi kang humingiti. Bagay sa'yo, Luciano." Tumawa pa ito, saglit na napatingin sa bintana, bago muling tumingin sa kanya. "Kung ganon, bigyan mo ako palagi ng rason para ngumiti." Pareho na lang silang napahalakhak. Pagdating ni Corina sa bahay, halos hindi pa siya nakakapasok sa bakuran nang mapansin ni Emilia ang mga dala niya. "Ate!" Parang kidlat na tumakbo ang bata palabas ng bodega. Diretso itong yumakap sa bewang niya. Pagkatapos ay agad na patingin sa mga nakabalot na pagkain sa kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata nito. "Pagkain ba yan?" Natawa si Corina. "Opo, mahal na prinsesa." Agad na kinabig ni Emilia ang mga supot. Parang natatakot na maagaw pa ng iba. "Ang dami! Nakita ko bumaba ka sa sasakyan. Kasama mo si Luciano, yung nagligtas sa'yo, ate?" "Oo, kasama ko. Saka tawagin mo siyang kuya. Para ka namang matanda dyan. Itong mga pagkain, para sa'yo lahat to." Natawa si Corina nang makitang gulat na gulat at masaya ang kanyang kapatid. Maya-maya ay nasa loob na sila ng bodega. Nakaharap sa maliit nilang mesa at isa-isang inilalabas ang pagkain. Hindi maitago ng bata ang tuwa. Paulit-ulit itong napapangiti. Paulit-ulit ding kumikinang ang mga mata nito. At habang pinagmamasdan yon ni Corina, may kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Kung sana lang ay palagi silang ganoon. "Ate, saan mo nakuha to? Kay Kuya Luciano?" Tumango siya. "Oo, sa kanya nga. Nadaanan niya ako kanina. Tinulungan niya ako sa mga basket na i-deliver ko. Tapos inayan niya akong kumain sa restaurant. Alam mo yung restaurant sa bayan na puro may kaya lang ang kumakain? Doon kami kumain. Tapos itong mga pagkain, pina-take out namin para sa'yo." Biglang napahalakhak ang bata. "Wow, ang dami! Ang bait naman ni Kuya Luciano. Totoo ngang may gusto siya sa'yo." Namula agad si Corina. "Emilia, huwag kang maingay. Hindi ganyan yon." "Sus, ate, may gusto siya sa'yo. Halata naman, ate. Ang ganda-ganda mo kaya. Maraming ang nagkakagusto sa'yo rito eh. Kaya ako, sure ako na gusto ka rin ni Kuya Luciano." Napabuntong hininga si Corina. Sa totoo lang, yun din ang tanong niya sa sarili. Hindi niya alam at hindi siya sigurado. "Pakiramdam ko kasi parang may gusto nga siya sa akin." Nagpapahiwatig siya, Emilia. Nanlaki ang mga mata ni Emilia. Pagkatapos ay agad itong napatayo. "Di, sagutin mo na, ate." Napatawa siya. "Anong sagutin? Gawin mo siyang boyfriend. Sabi mo mabait siya, 'di ba? Palagi ka pa niyang pinoprotektahan." Napailing siya. Pero bahagyang napangiti nang maalalang palagi ngang nandyan si Luciano sa kanyang tabi. Hindi naman yun ganun kadali. Hindi naman laro ang pagmamahal, Emilia. Hindi naman pwedeng sumagot ng tao dahil lang mabait. "Ate, kapag naging boyfriend mo siya, makakaalis tayo rito. Makakapag-aral tayo. Hindi na tayo magtitiis sa ganitong buhay, ate. Mayaman si Kuya Luciano, 'di ba? Kapag naging mag-asawa kayo, siya nang bahala sa atin." Nalungkot agad siya sa sinabi ni Emilia. Parang may kumurot sa puso niya. Masayang marinig na matutulungan sila ni Luciano. Ngunit parang hindi siya natuwa. Hindi dahil mali ang pangarap ni Emilia o masama ang gusto nito, kundi dahil ayaw niyang isipin si Luciano bilang paraan para makatakas sila. Ayaw niyang gamitin ito. Ayaw niyang samantalahin ang kabaitan nito. Masyadong mabait si Luciano para sa ganoon. "Huwag mong isipin yan," mahina niyang sabi. "Hindi natin siya pwedeng gawing paraan para guminhawa ang buhay natin. Hindi tayo pwedeng manggamit ng ibang tao. Mali kasi yon, Emilia. Sa kakawawa naman si Luciano, mas magandang totoo ang matanggap niyang pagmamahal.
Yung tipong kahit hindi siya mayaman, tatanggapin pa rin natin siya. Napayuko si Emilia at agad namang nakonsensya si Corina. Hindi naman masama ang intensyon nito. Bata pa ito at nangangarap lamang. Kaya ngumiti siya at hinaplos ang buhok ng kapatid. Huwag ka mag-alala, kahit walang Luciano, gagawa tayo ng paraan. Ngumuso ang bata. Matagal pa yon, pero kung manligaw siya, magugustuhan mo ba siya, ate? Hindi niya alam. Ngunit nang isipin niya si Luciano, napangiti siya ng hindi niya namamalayan. Baka, oo naman. Ngayong medyo nakikilala ko siya, hindi naman pala siya mahirap magustuhan. Sobrang bait niya, Emilia. Agad na napatili si Emilia. Si ate, si Luciano ng crush, hindi na si Nicandro. Natawa na lang siya. Kumain ka na lang dyan, magkaibigan lang kami. Lumipas ang mga linggo at tila unti-unting nagbago ang takbo ng kanyang mga araw. Mas madalas na niyang makita si Luciano sa baryo. Nung una, akala niya'y nagkataon lamang. Ngunit nang magpatuloy iyon, nagsimula na siyang maghinala. Halos linggo-linggo itong dumarating sa bahay ng kanyang tiyahin. At laging may dahilan. Bibili ako ng basket ng maraming tiklis para sa mga bagong harvest na mangga sa farm. Paliwanag agad ni Luciano habang titig na titig sa kanya. Marami akong bibilhin. Napangiti siya nang makita ito. Sige, sasabihin ko kay tita. Saglit lang. Tumango ito at napangiti na lang din. Hi, Kuya Luciano. Masayang bati ni Emilia. May dala ka bang pagkain dyan? Agad na tinakpan ni Corina ang bibig ng kapatid. Ikaw talaga. Tumawa naman si Luciano. Sa susunod, magdadala ako. Pasensya na. May pupuntahan pa kasi ako at napadaan lang. Gusto kong sumilip kahit saglit sa ate mo. Kaya lang, naisip ko na bumili na rin ng mga tiklis para sa mga bagong harvest na prutas sa farm. Agad niya itong inasikaso. At dahil negosyo ang basket ng kanyang tiyahin, natural na tuwang-tuwa ito. Sa wakas, malaki-laki ang benta natin. Dapat mas marami pa tayong magawang basket para sa atin na lang siya kumuha. Natutuwang sambit ng kanyang tiya. Kaya kayong dalawa, mas bilisan ninyong gumawa ng basket. Umawang ang bibig niya. Nagkatinginan silang magkapatid. Tiya, sagad na po ang kaya naming gawin. Namamanhid na po ang mga kamay naming kakahabi maghapon. Kung magiging regular customer po natin ang mga palasyos, mas maganda po siguro na kumuha kayo ng mga tauhan pa na gagawa para mas maraming basket. Mas maraming basket, mas maraming kita po. Masama silang tiningnan ng kanilang tiya. Ayoko nga! Tatamarin lang kayo. Saka kung kukuha ako ng ibang tao, bawas pa yun sa kita ko ano? Magpapasahod pa ako ng ibang tao. Kaya kayong dalawa na lang, ayusin yung trabaho ninyo. Napakamot si Emilia sa ulo. Parang pareho lang sila ng iniisip. Wala naman na silang naging reklamo. Pero nang makarating sa bodega, panay reklamo na si Emilia. Nakakainis talaga si Tia. Gusto ng pera, ayaw mag-isip. Bakit tayo lang ang magtatrabaho, ate? Paano tayo makakagawa ng maraming basket? Hindi niya ba alam na naging customer niya si Kuya Luciano kasi kaibigan ka? Tumawa na lang si Corina. Hayaan mo na. Marirealize din ni Tia na kailangan niya ng ibang tauhan. Gusto niyang kumita ng malaki, kaya dapat mamuhunan din siya sa mga manggagawa. Gayunpaman, habang tumatagal, medyo naiinis na siya sa intensyon ng kanyang tiya kay Luciano. Isang hapon ay narinig pa niya ang pag-uusap ni na Annalisa at ng kanyang tiyahin. Nasa likod lamang siya noon at nagahabi. Annalisa, sabi ng tiyahin niya sa sarili nitong anak. Makipagkaibigan ka kay Luciano. Mayaman yun, kaya makipagmabutihan ka. Kapag napangasawa mo yun, yayaman na tayo. Napabuntong hininga si Corina. Hindi na siya nagulat. Ngunit ang sumunod na sagot ni Annalisa ang nagpataas ng kilay niya. Ayoko nga. Ayoko kay Luciano. Ang pangit-pangit nun. Si Nicandro ang gusto ko. Pareho lang namang mayaman yun. Mamimili ka pa. Singhal ng kanilang tiya. Hindi pareho, inay. Nagkasimangot itong umiling. Mas gwapo si Nicandro. Siyang gusto ko. Saka si Luciano ang mapapangasawa ko?
Tapos ang ganap, tuwing gigising ako, akala ko binabangungot ako sa gabi kasi siya agad ang unang makikita ko. Ayoko, inay. Sobrang pangit. Mukhang aso na batik-batik. Yuck! Tahimik lang si Corina. Hindi siya nagsalita. Ngunit may kakaibang inis siyang naramdaman. Kasi anong karapatan ng pinsan niyang tawagin na asong batik-batik si Luciano? Ni hindi muna tingnan ang sariling ugali na mas masahol pa sa aso. Kaya hindi niya talaga masisisi ang binata kung bakit sa piling tao lang nito pinapakita ang kabutihan. Hindi naman kasi deserve ng ibang tao. Isang hapon, nag-iigib siya ng tubig nang dumating si Luciano. Wala itong kasamang tauhan. Wala ring sasakyan, pero dala nito ang kabayong si Alegre ang pangalan. Agad siya nitong tinulungan sa pag-iigib. Ako na. Agad siyang napangiti. Salamat. Nang matapos mag-igib, pumasok na muna siya sa bodega para magbihis. Basa na kasi ang kanyang damit. Hi, Kuya Luciano! Bati ng kapatid niya. Ngumiti lang ito pero sa may pintuan. Nakita niyang natigilan ito nang makita ang tinutulugan nilang magkapatid. Dito kayo tumutuloy? Oo. Tiningnan niya ang paligid. May mga nakatambak na lumang gamit sa gilid. May kama sa gitna na nasa tabi ng bintana. Wala rin silang electric fan doon kaya talagang mainit. Bakit dito? Napatingin si Luciano sa bahay ng tiyahin niya. Malaki ang bahay ng tiyahin mo. Imposibleng kahit sa sala hindi kayo kasya. Sa kalumang kubo itong tinutuluyan ninyo. Si Emilia ang sumagot. Kuya, ayaw ni tiya na doon kami sa bahay niya. Naiirita siya kapag nakikita kami nakalat doon. Kaya dito na lang kami. Okay lang kasi para rin kaming may sariling bahay ni ate. Hindi na nakapagsalita si Luciano. Pero bakas ang awa sa mukha nito. Pumunta na lang muna si Corina sa likod ng kortina para magbihis. Nang makapagbihis, inaya niya na sa labas si Luciano. Ano nga palang gusto mong sabihin? Bakit ka napadaan? Panimulang tanong ni Corina. Tahimik saglit ang binata. Parang kinakabahan pa nga. Maya-maya'y napabuntong hininga ito at napakamot sa batok. Pwede ba kitang ligawan? Mahinang-mahinang tanong ni Luciano. Nanlaki agad ang kanyang mga mata. Hindi siya agad nakasagot. Hindi naman sa ayaw niya. Pero hindi niya yon inaasahan. Si Luciano Palacios, isa sa pinakamayamang lalaki sa bayan nila, ay gustong manligaw sa isang simpleng babae na katulad niya. Alam kong gusto mo si Nicandro. Patuloy pa ng binata. At baka mas higit siya para sa'yo. Mas gwapo, masayahin at mas madaling magustuhan. Huminga ito ng malalim. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon. Kasi gustong gusto talaga kita. Simula ng gabing makita kita, hindi ka na mawala sa isip ko. Siguro dahil iba ka. Iba ka sa lahat ng taong tiningnan ako. Siguro kasi nang hinawakan mo ko, hindi ka nandiri sa akin. Natakot ka lang kasi naging marahas ako. At gusto kong ipakita sa'yo na hindi naman talaga ako marahas na tao. Magpapakabait ako. Parang may kung anong humaplos sa puso ni Corina. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang sayang nararamdaman niya. Humihingi lamang ito ng pagkakataon, pero para sa kanya, yun ang pinakapurong mga salitang narinig ni Corina. Hayaan mong patunayan ko ang sarili ko, kahit ganito ang itsura ko. Mahina nitong sabi. Gagawin ko ang lahat para sa akin ka magkagusto. Parang pagkasanay mo na makita ko palagi, maging pagmamahal, at makita mo ako na isang taong hindi kayang mawala kapag minahal mo. Kasi ako ngayon pa lang, kahit saglit na panahon lang, pakiramdam ko, ganun na ganun ang mangyayari sa akin, Corina. Tahimik na nakatitig si Corina rito at unti-unti siyang napangiti. Dahil sa totoo lang, masaya siya kapag kasama si Luciano. Ligtas siya, komportable at hindi niya kailangan magpanggap. Kaya dahan-dahan siyang tumango. Sige, parang hindi agad naniwala si Luciano. Napatawa siya. Pumapayag ako. Hindi ko alam kung paano mo ako liligawan, pero sige, hahayaan kitang patunayan ang sarili mo. Nanlaki ang mga mata nito at bakas ang saya ron. Talaga? Tumango siya at mahinang tumawa. Ayaw mo ba? Siyempre gusto.
At sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito, nakita niya ang pinakamasayang ngiti ni Luciano. At hindi niya maiwasang isipin na marahil baka gusto niya ngang makita pa ang ngiting yon ng mas madalas habang siya ay nabubuhay. Simula ng araw na pumayag si Corina na manligaw si Luciano ay tila nagbago na ang kulay ng kanyang mga umaga. Hindi naman naging madali ang buhay. Hindi naman nawala ang kahirapan. Ganoon pa rin, pero at least nandyan si Luciano para pasayahin siya. Halos hindi lumipas ang isang araw na hindi siya nakakatanggap ng bulaklak. Minsan ay mga ligaw na bulaklak na pinitas lamang yata nito sa garden ng bahay. Minsan naman ay mga mamahaling alahas mula sa bayan. May mga pagkakataon din na may dala itong mga prutas, tinapay, damit o mga aklat para sa kanilang dalawa ni Emilia. Luciano, ang dami mo ng alahas na binibigay sa akin. Hindi naman ako mahilig sa mga ganyan. Nakakahiyang suotin? Sambit ni Corina. Masaya na ako sa paisa-isang bulaklak na binibigay mo sa akin. Sobra kong appreciate. Hindi mo kailangan gumastos. Tumitig ito sa kanya at inayos ang kanyang buhok. Alam ko, pero ang dami kong nakikitang magagandang bagay. At ikaw ang palagi kong naiisip kapag ganun. Kaya binibili ko at ibinibigay sa'yo. Dinaan niya lang yon sa tawa. Naramdaman niyang umiinit na naman ang kanyang mga pisngi. Sa tuwing ganoon ang sagot nito, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tila unti-unti siyang natutunaw sa mga kilos ni Luciano para sa kanya. Ngunit hindi lahat ay natutuwa. Nung una ay naghihinala lang ito, lalong hindi ang kanyang tiyahin. Kaya nang makumpirma nitong nanliligaw nga si Luciano, hindi na ito nakapagpigil. Nanliligaw si Luciano sa'yo at pumayag ka? Galit na tanong ng kanyang tiya. Nagulat siya sa tono nito. Wala naman sigurong masamang tumanggap ng manliligaw, tiya. Biglang nagdilim ang mukha ng kanyang tiyahin. Bawal kang makipaglandian. Talagang dito ka pa sa pamamahay ko nagpapaligaw. Ang kapal ng mukha mo. Kaya pala hindi mo magawa ng maayos ang trabaho mo kasi nilalandi mo ang palasyos na yon. Napakurap na lang si Corina. Sa loob-loob niya, gusto niyang matawa. 19 na taong gulang na siya. Hindi na siya bata. At hindi naman siya gumagawa ng masama. Alam niyang nagiinit lang ito kasi siya ang nililigawan at hindi ang pinsan niyang mukhang dikya. Tiya, nagliligawan lang po kami. Wala akong nakikitang mali. Ang nakikita ko pong mali, yung pangingialam ninyo na para bang sobrang big deal. Bakit? Takot kayo? Takot kayo na kapag sumagot ako kay Luciano, maging mas mataas na ho kaming inaapi ninyo, tiya? Yon ang unang pagkakataon na sumagot na si Corina. Sa unang pagkakataon ay ipinagtanggol niya ang sarili at hindi yun nagustuhan ng kanyang tiyahin. Napaling ang kanyang mukha sa malakas nitong sampal at hila ng buhok sa kanya. Ate! Tawag agad ni Emilia. Tumatapang ka na! Galit na sambit ng tiya nila. Dahil ba may Luciano ka ng masasandalan? Ha! Akala mo kung sino ka? Halika rito! Ambisyosa ka! Manang-mana ka pa sa inay mong malandi! Hinila siya palabas ng kanyang tiya. Hinila rin ni Annalisa palabas ang kanyang kapatid. Umuulan ng malakas kaya nabasa silang dalawa. Nang mapatingin siya kay Annalisa, nakita niya ang mga alahas na bigay ni Luciano sa kanya. Umalis kayo rito! Sigaw ng kanilang tiyahin. Bakit ko pa kasi kayo kinupkop? Mga wala kayong utang na loob! Napatayo agad silang magkapatid. Puno ng hinanakit na tiningnan niya ito. Kami pa ang walang utang na loob, tiya. Bayad na kami. Oo, pinalamon at kinupkop mo kami. Pero inalila at pinagtrabaho niyo kami ni Emilia. Kahit isang beses, hindi kami nagreklamo. Kasi kahit hindi namin kasalanan, nahihiya kami sa ginawa ng nanay namin. Pinilit ka po naming intindihin. Pero pagod na kami. Napapagod din kami. Sumigaw muli ang kanyang tiyahin. Napapagod ka pala. Eh di lumayas ka na. Lumayas kayo. Mga sakit lang naman kayo sa ulo. Sana hindi ko na kayo kinupkop. Hinayaan ko na lang kayong mamatay sa gutom. Alis! Ayoko ng mga anak ng kabit dito.
Layas! Lumayas kayo! Nanlamig si Corina. Napaiyak palalo si Emilia. Mahigpit niya itong niyakap. Habang siya naman ay parang nawala ng lakas. Hindi niya akalaing darating ang araw na yon. Hindi niya akalaing kaya silang palayasin sa gitna ng napakalakas na ulan. Wala man lang kahit kaunting awa. Mahigpit na hawak ni Corina si Emilia habang naglalakad sila. Basang-basa na sila at nilalamig. Gutom, pagod, at higit sa lahat, takot ang nananahan sa kanilang magkapatid. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ilang beses niyang naisip si Luciano. Ngunit hindi niya magawang puntahan ito. Nahihiya si Corina. Ayaw niyang isipin itong ginagamit niya ito. Ayaw niyang isipin itong dahil mayaman ito, saka lamang siya lalapit. Kaya sa halip ay dinala niya si Emilia sa simbahan. At doon sila sinalubong ng mga madre. Mabubuting madre na pinatuloy sila, pinakain at pinatulog. Magpahinga na kayo. Gusto niyo ba kausapin namin ang tiyahin ninyo? Tanong ng isang madre sa kanya. Umiling si Corina. Wag na po, may ugat po ang galit niya sa amin. Hindi na lang po kami babalik doon. Hahanap po ako ng mapapasukan para makapag-ipon. Ako na lang po ang bubuhay sa aming magkapatid. Kinabukasan, nagwawali siya sa bakuran ng simbahan nang may narinig siyang sasakyan. At nang mag-angat siya ng tingin, natigilan siya nang makita si Luciano. Nakaigting ang panga nito at parang galit na galit. Ngunit higit sa lahat, nakita niya pa rin ang pag-aalala. Corina! At bago pa siya makapagsalita, mahigpit na siyang niyakap nito. Nabitiwan niya ang walis at tuluyan ang bumigay ang lahat ng kanyang pinipigilang emosyon. Umiyak siya ng malakas, parang batang nawawala, habang yakap-yakap siya ni Luciano. Shh! Mahina nitong sabi at hinalikan ang buhok niya. Nandito na ako. Mas lalo siyang napaiyak. Sa ilalim ng maliit na silong ng kumbento ay ikinuwento niya ang lahat ng ginawa ng kanilang tiya. At habang nagsasalita siya, lalong nagagalit ang mukha ni Luciano. Tahimik lang itong nakikinig, ngunit ramdam niya ang galit nito. Bakit hindi ka agad pumunta sa akin? Malumanay nitong tanong. Napayuko siya. Nahihiya ako. Ayokong isipin mong ginagamit kita. Muli siya nitong niyakap ng mahigpit pero may lambing. Corina, matagal ko nang gustong kunin kayo ron. Mula nang makita ko ang mga kamay ninyo ni Emilia at mula nang makita ko ang bodega na tinutuluyan ninyo. Hindi na ako mapakali. Gusto kong mag-alok ng tulong. Gusto kong sa ibang bahay kayo tumira. Pero hindi ko ginawa. Dahil ayokong isipin mo na sinisilaw kita. Ayokong mapilitan kang piliin ako kasi marami akong nagawa para sa'yo. Tumigil ito sandali at mataman siyang tiningnan. Gusto kong piliin mo ko dahil mahal mo ko. Parang may humaplos sa puso ni Corina. At sa sandaling yon, mas lalo niyang nakita kung gaano kabuti ang lalaking nasa harapan niya. Naiintindihan niya ang gusto nitong mangyari. Ayaw lang nito na isipin niya na parang binibili siya nito. At ayaw ni Luciano na malubog siya sa utang na loob. Sa pagkakataong yon, parang mas lalo siyang nahulog dito. Simula noon, nanirahan silang magkapatid sa isa sa mga bahay ni Luciano. Hindi sa mansyon, dahil alam nito na hindi siya magiging komportable. Malaki na para sa kanila at napakaganda. May sariling kwarto si Emilia at gayon din siya. May malinis na kusina, maayos na higaan at katahimikan para sa kanilang magkapatid. Ate, ang lamig ng aircon sa kwarto ko. Muntik na akong maihi sa kama. Mahina siyang tumawa habang nagluluto ng almusal. Sige, tuturuan kitang hinaan mamaya. Palagi mong linisin ang kwarto mo, ha? Tumawa rin si Luciano na halos doon na tumira dahil palaging bumibisita. Pwedeng tumulong sa paglilinis ninyo? Lumipas ang mga buwan. Nagpatuloy ang panliligaw nito. Kailanman ay hindi niya naramdaman na minamadali siya ni Luciano. Talagang matyaga itong maghintay. Nag-aral muli si Emilia at patida rin siya. Tinulungan siya ni Luciano at araw-araw ay mas nakikilala niya ito. Ang pagiging maalaga nito, pagiging mapagbigay, matapang at tapat sa damdamin.
hanggang sa dumating ang araw na siya na mismo ang sumagot dito. Gusto mo na bang maging boyfriend ko? Agad na napalingon si Luciano. Ulitin mo nga. Ngumuso si Corina. Sabi ko, okay ba na maging boyfriend kita? Kasi sinasagot na kita. Unti-unting tumawa si Luciano hanggang sa lumakas. Ramdam na ramdam niya ang saya nito nang bigla itong yumakap. Oo naman, magiging maayos ako na boyfriend sa'yo. Hindi ka maghahanap ng iba. Kahit makita mo pa ang kapatid kong pangit, wala ka na rin gana. Hindi napigilang humalakhak ni Corina. Ni hindi niya nga iniisip si Nicandro. Masyado nang inukupan ni Luciano ang kanyang puso't isipan. Naging sila noong araw na yon at pakiramdam niya yon ang pinakamasayang araw. Ngunit isang hapon, biglang sumugod ang kanyang tiyahin at si Annalisa. Nagwawala at nagsisisigaw. Ano ang ginawa mo sa amin? Nagulat si Corina. Ano po? Lumapit agad ang kanyang tiyahin. Pinapalayas kami sa bahay namin. Napatigil siya. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Sinungaling! Nakasangla ang bahay pero hindi naman yun binabawi. Pero ngayon binawi na nila. At nasa kasunduan. Basta, alam ko may ginawa ang boyfriend mong pangit. Naguguluhan si Corina. Muntik na siyang sugurin ng mga ito. Pero agad na dumating si Luciano. At agad itong humarang sa kanyang harapan. Luciano! Galit na sigaw ng kanyang tiyahin. Kasalanan mo ito! Bakit mo ginagawa sa amin ito? Malamig na tumingin si Luciano. Kayo ang may kasalanan kung bakit kayo naghihirap. Lubog na kayo sa utang. Kasalanan ninyo yun. May pera ako at hindi ko kasalanan kung nabili ko ang lupang tinitirikan ng bahay ninyo. Nung una, hindi ko pinapakialaman ang mga sinasabi mo tungkol sa akin. Wala akong pakialam sa inyong lahat. Pero ngayong sinasaktan ninyo ang babaeng mahal ko, sa tingin ninyo, hahayaan ko kayo. Mabait ako sa taong gusto ko. Pero demonyo ako sa hindi ko gusto. Kaya lasapin ninyo yung mga kapalit ng mga ginawa ninyo. Pasensya na kung nakalkal ko ang mga baho ninyo. Umaalingasaw tuloy. Umawang ang bibig niya. Natigilan ang lahat ng nakikiusyoso. Dahil bihira nilang makita si Luciano na ganoon katigas. Napatingin si Luciano sa suot na kwintas ng pinsa niya. Napasinghap siya nang bigla nitong hinugot yon. Bakit suot mo to? Para lang to sa Corina ko. Siya lang ang dapat nagsusuot ng mga magandang bagay na binigay ko. Sobrang napahiya ang mag-ina, kaya walang nagawa ang dalawa kundi ang umalis. Sila naman pumasok na sa loob. Hindi mo na dapat ginawa, Luciano, sambit ni Corina. Kung ikaw nagpapatawad, ako hindi. Pasensya na. Sinabi ko magpapakabait ako. Pero hindi ko lang kaya na hindi maghigante. Lalo na sa mga ginawa nila sa inyong magkapatid. Kung ano man ang kasalanan ng inay ninyo sa tiya ninyo, inay dapat ninyo ang nagbabayad at hindi kayo. Kaya huwag kang makonsensya. Deserve nila yun. Napabuntong hininga na lang siya at napasandal rito. Lumipas ang mga taon, hindi pa man siya tuluyang nakakagraduate. Nagpakasal na siya kay Luciano. Sobrang seloso kasi minsan, kaya binigyan niya ng assurance na kahit anong mangyari, walang makakapalit dito. Total, gusto niya na rin naman na magpakasal dito. Kaya habang inaabot ang pangarap niya, kasal na silang dalawa. Kuya Luciano, asawa mo na yan. Hindi na maagaw. Ayaw mo kong ipakita. Babatiin ko lang ang hipag ko. Reklamo ni Nicandro nang humarang si Luciano. Masamang tumingin si Luciano. Ayokong makita ka ng asawa ko. Buntis siya ngayon. Baka mapaglihan ka. Ayokong kamukha mo ang anak ko. Napairap si Nicandro. Ang pete mo, kuya. Magkamukha tayo. Walang ibang ginawa si Corina kundi ang tumawa. Nasa mansyon sila at ang dalawa lang ang magulo sa pamilya Palacios. Wala kasing tigil na nangaasar si Nicandro na ito ang una niyang crush. Na solotero lang si Luciano. Paano kapag katulad ng balat ko ang balat ng anak natin? Ayoko, Corina. Sambit ng asawa niya nang mahiga na sila sa kama. Hinaplos niya ang mukha nito. Mabuti kung magiging normal, pero kung katulad mo din, edi okay lang. Tatanggapin ko pa rin at mamahalin. Mahalin natin siya, turuang mahalin ang sarili niya.
Napangiti na lang ang kanyang asawa at niyakap siya ng mahigpit. Tama ka. Ganun din ang gawin natin. Kahit maging ano pa siya, ayos lang. Basta wag lang siyang maging kamukha ni Nicandro. Napahalakhak na lang ulit si Corina. Mahal na mahal niya talaga ang asawa niya. Kakaiba man ang itsura nito, kakaiba rin ang pagmamahal nito para sa kanya dahil walang kapantay at walang katulad. Minsan, may mga taong dumarating sa buhay natin na nagpapakita ng kabutihan sa panahong hirap tayong magtiwala. Ipinapakita ng kwentong ito na mahalagang piliin ang mga taong narerespeto tayo, pinahahalagahan tayo at nananatili sa tabi natin sa mabuti man o masamang panahon. At kahit gaano kahirap ang sitwasyon, may pag-asa pa ring magkaroon ng mas magandang buhay kapag may tapang tayong magpatuloy at may mga taong handang sumuporta sa atin. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.